What is up, man? Welcome back to another YouTube video. Sa video na to, pag-uusapan natin ang tunay na dahilan kung bakit sobrang bilis mong ma-fall o ma-in love sa isang babae. So, sa mga bago sa channel ko, I'm Joms and I upload videos to help men gain control and leverage sa kanilang dating and relationships. Mainly, ang topic ko dito is about polarity. Polarity meaning the natural attraction between the masculine and the feminine. So kung gusto mo maka-attract ng feminine, yung loyal, loving, submissive at supportive na babae sa buhay mo, then you might want to improve your masculine energy and understand the feminine. So sakto to dahil ako mismo ay nasa journey ko to be the best masculine version of myself. So, sinishare ko sa channel ko, nag-upload ako dito ng mga videos na natututunan ko, based sa mga natututunan ko on my experiences, sa mga natutunan ko from a lot of mentors, from a lot of coaches, from a lot of books, and sinishare ko yon as my life goes by. So kung gusto mo din ma-achieve yung best masculine version mo, subscribe ka lang sa channel ko dahil almost daily and weekly nag-upload ako ng videos na makakatulong sa'yo. So, back to the video. Ano ba ang tunay na dahilan? Okay? Kung bakit sa tingin mo sobrang bilis mong ma-fall sa isang babae. Kasi meron ako isang tropa na problema niya yan ngayon. So feeling niya nafo-fall na siya sa isang babae kahit na ano pa lang sila, 4 weeks pa lang silang nagde-date. Okay, parang 4 weeks pa lang silang nasa dating stage. And feeling niya, mas nafo-fall na siya agad kesa sa babae. Kumbaga, mas na-fall agad yung tropa ko kesa doon sa dinidate niyang babae. Okay? Na parang nararamdaman niya na siya na yung naghahabol sa babae ngayon. So, ano ba yung tunay na dahilan nun? Yun yung pag-uusapan natin sa video na to. So first, actually hindi talaga love yung nararamdaman mo. Okay? Kung nasa posisyon ka, nasa tingin mo, mahal mo na agad yung babae kahit na saglit pa lang kayo nag-uusap, kahit nasa talking stage pa lang kayo, meron ka na nararamdaman sa kanya, actually hindi love yun. Para sa akin, ang nararamdaman mo is neediness. Okay? Neediness. So, yung nararamdaman mo is, isang term doon is infatuation or infatuated ka lang. Okay? Hindi mo talaga siya love, you're just infatuated. Kumbaga, merong dopamine hit ka lang na nararamdaman sa utak mo. Kumbaga, dopamine hit lang yan. Hindi siya actually love. So, usually kapag mabilis kang ma-in love, okay, ano ba yung dahilan nito kung bakit ka mabilis ma-in love? Okay? Kapag mabilis kang ma-in love, sign yun na wala ka sa masculine hormone. Okay? I'm not doing this, I'm not saying this para i-mock ka, or I'm not saying this para, alam mo yun, na sabihan kang weak. Pero, I'm actually saying this one in order for you to be aware on your energy, kung nasaan yung energy mo ngayon. So kapag mabilis kang ma-in love, usually sign niya na wala ka sa masculine core mo. So ibig sabihin nun, walang direction yung buhay mo. Feeling mo paulit-ulit lang nangyayari yung nangyayari sa buhay mo. Routine na lang, kumbaga araw-araw, pare-pareho lang nang nangyayari. Feel mo na kahit anong gawin mo, hindi ka maging masaya nang ikaw lang. Wala kang ginagawa para maging proud sa sarili mo. Kumbaga hindi ka rin proud sa sarili mo. Kino-compare mo palagi yung sarili mo sa iba. Ang dami mong insecurities, pero aware ka na wala kang ginagawa to deal with it. So, kapag may babaeng nagbigay sa'yo ng kakarampot na attention at validation, dahil nga hindi mo to nabibigay sa sarili mo, feeling mo na i-in love ka na. Okay? So, ganun talaga yung nangyayari. Infatuated ka lang talaga. Because deep inside, hindi ka proud sa sarili mo, hindi mo nabibigyan ng atensyon yung sarili mo, at hindi mo nabibigyan yung sarili mo ng validation. Yun talaga yung nangyayari inside. So kapag binigyan ka ng babae nito, binigyan ka ng babae ng kakarampot na attention at validation, feeling mo na in love ka na. Kasi you're not used to, hindi ka sanay doon sa feeling. Kasi nga, ikaw mismo hindi mo minamahal yung sarili mo eh. Ikaw mismo hindi mo nabibigyan ng atensyon at validation yung sarili mo. So kapag binigyan ka ng ibang tao, so meron dopamine hit yun sa'yo. Sabi, shit, parang love ko na ata siya. Pero actually, hindi love yun. Dopamine hit lang talaga yung nararamdaman mo. So, nangyayari is you are so thirsty of love.
na feeling mo makukuha mo lang yun palagi, makukuha mo lang yung attention at validation na yun sa ibang tao, externally. So that's why ayaw na ayaw mong ma-fumble yung isang babaeng nagbigay sa'yo ng attention and validation. Kasi feeling mo, kapag nawala yung babaeng yon, wala nang magbibigay sa'yo ng attention and validation. Okay? Kasi hindi mo nga nabibigay sa sarili mo eh. Wala kang ginagawa for yourself para ibigay yung attention at validation, yung pagmamahal na dapat binibigay mo sa sarili mo. Kasi kaya mo naman ibigay yung talaga sa sarili mo. Okay? Para sa akin, hindi mo kayang magmahal, okay? Hindi ka pwedeng pumasok sa relationship kung wala kang relasyon sa sarili mo. Hindi ka pwedeng magbigay ng love kung hindi mo love yung sarili mo. Okay? Kasi ang mangyayari, if dependent ka sa babae na yon, nakadepende sa kanya yung happiness mo, okay? Magiging happy ka lang kapag binigyan ka niyang attention and validation. Magiging happy ka lang kapag sinagot ka niya. Magiging happy ka lang kapag minahal ka niya. Then magiging emotionally dependent ka sa babaeng yon. And again, emotional dependence signals weakness. And the feminine repels weakness. Kaya ayaw nila sa mga weak na lalaki. Kasi kapag emotionally dependent ka na, dyan ka na magsa-start maging needy sa babae. Okay, na need mo siya. Okay, dahil nga need mo yung attention and validation niya palagi eh. In which neediness is the number one attraction killer. Lagi kong sinasabi sa inyo yan. Na tipong laging gusto mo lagi siya nakakausap, gusto mo lagi siya nakikita, gusto mo lagi nakukuha yung oras niya, gusto mo lagi kayong nag-uusap. Yun nga, need mo yung attention and validation niya eh, kasi hindi mo nga mabigay yun sa sarili mo. So ngayon, emotionally dependent ka na sa babae, kaya nagiging needy ka. At kapag needy ka, wala ka sa masculine form mo. So, Joms, paano ko ba masasabing love ko na ang isang babae? Okay? True love is when you are giving from overflow. Yung sobrang punong-puno ka ng pagmamahal. Okay? Punong-puno ka na nagbibigay ka ng pagmamahal dahil sobra. Okay? You feel so much joy. You feel so much love. Nabibigay mo sa sarili mo yung attention, yung validation, yung love. So, punong-puno ka na. You're so joyful. You're so happy na merong sobra and yung sobra na yun, kaya mong ibigay yun. Okay? Because in that way, when you are giving from overflow, hindi ka na nag-e-expect sa babae. Okay? Wala ka na need sa kanya eh. Kasi puno ka na eh. Kung bagay, binibigay mo sa kanya, kunwari, binigyan mo siya ng nakakarampot na love, binigyan mo siya ng nakakarampot na attention and validation. Wala kang ine-expect sa kanya. Wala kang i-expect na pabalik. Kasi nga, puno ka na. So kung pag sige, bigyan kita ng onting attention at validation ko puno naman ako eh. Sobra naman yan, overflow yan. So pag binigyan mo siya, okay, sa baso niya, hindi ka na mag-e-expect na lalagyan ka niya ulit. Okay? Ngayon, ang gagawin mo na lang is observe mo yung babaeng yon kung magiging grateful ba siya dun sa binigay mo. Kung magiging receptive ba siya sa binigay mo. Kung magiging gracious ba siya sa ginawa mo. So, ang gagawin mo na lang is you're just observing women. Hindi mo na kailangan mag-perform, hindi mo na kailangan patunayan kung bakit ikaw, kung bakit kailangan ikaw yung piliin niya, kung bakit dapat ma-attract siya sa'yo. Ang gagawin mo lang is to observe. Ikaw na ngayon yung nagka-qualify kung pasok ba yung babae, kung alam mo yun, kung pasok ba yung babae sa mundo mo. Okay, dahil puno ka na eh, wala ka naman kailangan sa kanya eh, so bakit mo pa siya habulin? So you need to give love from overflow. Hindi ka pwedeng magmahal kung sa tingin mo kulang ka. Okay? Kasi ang mangyayari is magkakaroon ka ng unhealthy attachment. Mag-e-expect ka lagi sa babae. O sige, bibigyan kita ha. Kunwari, hindi puno yung baso mo, tapos gusto mong mapuno. Tapos meron ka kalahati lang. Ang gagawin mo ngayon, maglalagay ka doon sa baso ng babae, tapos mag-e-expect ka ngayon na sana bigyan din ako pabalik. So yun yung tinatawag nating give to receive.
So, kailangan nyo tanggalin yung behavior na yun. Kailangan mawala sa inyo yung give to receive mentality. So, this is very important, lalong-lalo na kung long-term relationship yung plano nyo. Kasi as a masculine, okay, ang masculine sa relationship, ang goal mo lang talaga doon is to provide and give. Okay? Yun lang talaga, ang role talaga natin is to give, is to provide. Ang role ng feminine is to receive and flow. So that's why, punuin nyo muna yung sarili nyo. Punuin nyo muna yung sarili nyo. Okay? So hindi mo dapat hanapin sa iba yung pagmamahal na dapat binibigay mo sa sarili mo. Okay? Hindi dapat source ng happiness, love, at fulfillment mo yung validation ng ibang mga tao. Hindi dapat hindi ka dapat nagso-source externally. Okay? Ang source mo dapat is internally. Okay? Internal. Okay? Kaya sinasabi ko sa inyo, bumuo kayo ng self-sustainable world. Ibig sabihin, kaya nyo i-self-sustain yung sarili nyo. Hindi nyo kailangan ng external factors para maging buo. Kasi kapag ganun, kapag meron kayo self-sustainable world, for sure, hanggat ini-improve nyo yung mundo nyo, hanggat sino-showcase nyo yung sarili nyo, okay, ibig sabihin, lumalabas kayo. Ayun, nag-make kayo ng move in order for you to socialize para makamit ng mga tao, merong maku-curious sa mundo nyo at gustong pumasok sa mundo nyo. Meron kang ma-attract nun. Okay? So, instead of sourcing your happiness, sourcing love externally, ang unang-una mong gawin is you need to do self-nurturance. Okay? Self-nurturance ang tawag ko dito. So, kailangan nyo muna i-nurture yung sarili nyo. Magkaroon kayo ng relationship sa sarili nyo muna. Okay? Wala ka na dapat ibang mahalin pa kundi yung sarili mo. Kasi walang magbibigay niyan. Okay? Hindi mo mapipilit yung ibang tao na ibigay sa'yo yun. Okay? So, hindi ka mabilis may in love kung inaalagaan mo yung sarili mo. Kung minamahal mo yung sarili mo. Binibigay mo sa sarili mo yung mga bagay na kailangan mo. Okay? Ibig sabihin, sobrang simple na lang to. Okay, kunwari, nag-exercise ka. Nagkaroon ka ng hobbies. Mag-take ka ng risk. Mag-try ka ng mga iba't ibang mga bagay. Sundan at aralin mo yung mga interest mo. Mag-set ka ng goal sa sarili mo at magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Kumbaga, meron ka dapat ginagawa para ma-improve yung 5 pillars na to. Again, sa mga luma or sa mga bago sa channels ko, yung 5 pillars na kailangan mo i-exercise daily is physical, mental, emotional, financial, and spiritual. Those 5 pillars. Kailangan meron kang ginagawa to improve those 5. Ikaw na bahala kung paano mo may improve yan. Physical, exercise. Mental, learning, studying, having more knowledge, wisdoms, yan. Emotional, yan. Pag-aralan mo yung nervous system mo. Learn how to regulate your emotions. Learn to control it. Learn to be stoic. Sa financial, alam naman natin yan, importante ang pera sa mundo ngayon. Galingan mo sa career mo. Add some skills, money-making skills. And lastly, spiritual. Magkaroon kayo ng relasyon sa Diyos, kung sino man yung Diyos mo. Okay, magkaroon kayo ng relasyon sa Kanya. So kapag ganyan, that you are very full of love, na kaya mong ibigay sa sarili mo yung fulfillment, happiness, love, hindi ka na magiging needy, kasi wala ka na kailangan sa ibang mga tao kasi nabibigay mo na ito sa sarili mo. Okay? At also, tataas na din yung standards mo bilang lalaki. Hindi ka na mabilis may in love dahil pinoprotektahan mo na ngayon yung self-sustainable world mo. Yung binuo mong mundo. So, nagka-qualify ka na ng babae na gustong pumasok sa mundo mo. So, ngayon, nasa sayo na ngayon yung leverage. Ibig sabihin, ikaw na yung nagka-qualify, ikaw na ngayon yung namimili. Pinipili mo yung babaeng gustong pumasok sa mundo mo
and also yung sa tingin mong magkakaroon ng ambag sa buhay mo at yung sa tingin mong magkakaroon ka ng ambag sa buhay niya. Okay? So, dahil nga mataas na yung standards mo, hindi ka na nagsisettle o nagtotolerate ng mga bullshit galing sa mga babae. Okay? Di ka na nagtotolerate ng mga mixed signals, di ka na nagtotolerate ng mga breadcrumbing, di ka na nagtotolerate ng mga red flags kasi alam mo na ngayon yung worth mo, yung value mo. Okay? So, kaya mo na mag-walk away, kaya mo na mag-reinforce ng boundaries. So, this will also make you more attractive because you will now signal strength and independence. Again, the feminine is attractive to the masculine and vice versa. Masculine is attractive to the feminine. So, the masculine is attracted to the feminine, feminine is attracted to the masculine. And the masculine signals strength. Anything that symbolizes strength. So kapag nakita ng babae that you are stronger than her, that you are independent, hindi ka dependent sa kanya, that you are not weak, you're not going to be weak for her, then mas ma-attract siya sa'yo. Okay? In-explain ko na to sa mga dati kong videos. Again, if you want to attract a feminine woman, you need to improve your strength as a man. Lakas ng dating mo. Lakas na dating sa looks and your behaviors. So again, ulitin ko, paano lalakas yung dating mo when it comes to your looks? Tatlo. Fitness, fashion, and hygiene. When it comes to behavior, paano mag-i-improve yung strength mo? Paano ka magsisimbolize ng strength? Tatlo lang din yan. It's your competence, ibig sabihin yung mga skills mo. Next is your confidence, kung paano mo dalhin yung sarili mo. And lastly, yung consistency. How consistent are you on showing up? On showing your competence and how consistent are you on showing up competent and confident? So, if you want to know more about sa tinuturo kong diskarte, about sa pagdating sa mga babae, you can join my email newsletter for free kung saan nagbibigay ako ng daily advice that will help you gain leverage and control sa dating and relationships nyo. So kung palagi ka nababasted, na-friend zone, nare-reject at natotorpe at gusto mo na maging best masculine version mo at magkaroon ng leverage pagdating sa dating and relationship nyo, check mo lang yung link sa description or sa bio ko, libre lang yan. And I'll see you on the next one. Let's go!